Welcome to Donmar TV News Channel. Naniniwala si Albay Representative Joey Salceda, tatakbo si Presidential daughter Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2022 national elections. Ito'y matapos daw nilang mag-usap. Sir, pwede bang malaman, pwede nyo lang ikwento, paano nyo nakuha yung info na tatakbo si Mayor Inday? Lahat naman galing diretso sa kanya eh. Sa chat. I think 2 weeks ago, I already said that, di ba? Pero yung sagot niya, sabi niya sa akin dati, I only shine because of your light. As an analyst, no, not as a politician. Baka she will be significantly unopposed in 2022. Sinabi rin ni Salceda na may 5 political parties na binubuo para mag-alyansa bilang suporta sa mayora. Sa gitna naman ng mainit din na usapin kung tatakbo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-vice-presidente o ang maugong na Duterte-Duterte tandem, hindi nakikita ni Salceda na uubra ito dahil kailangan daw ng geographical balance. At saka, baka first time yan na usually dapat yung I cannot see the president being a spare tire. And usually, the vice president should be younger than the president. Kung si Senator Christopher Bongo naman ang tatanungin, suportado niya ang presidential daughter kung tumakbo sa 2022. At buong suporta siya sa mga Duterte sino man o anumang posisyon ang takbuhin ng mga ito. Bagamat isa rin sigo sa mga matunog na pambato sa 2022, pinapaubaya ko na po sa Diyos, pinapaubaya ko na po sa mga Duterte at sa mga kapatid ko pong Pilipino na nagbigay po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po ako sa kanila. Kung palasyo naman ang tatanungin sa pagtakbo ni Mayor Sara, narinig ko po personally ang presidente as of last Monday. No? May tumawag po sa kanya, hindi ko na sasabihin kung sino, at ang sinabi po niya, hindi pa rin daw po tatakbo si Mayor Inday Sara. No? Dagdag ni Roque, marami nang nabanggit ang Pangulo kung sino ang mga pwedeng pumalit sa kanya. At isa na nga rito si Mayor Sara, si Senator Manny Pacquiao, dating Senador Bongbong Marcos, Manila Mayor Isko Moreno at Senador Bongo. Nagtungo naman si former Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa Davao City at nakipagpulong kay Mayor Sara kasama si former House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Tinutulak ni Andaya ang dalawa na magtandem sa eleksyon. Matapos ang pulong, sinabi ni Andaya na sa kanyang mga nakita, maikukonsidera niyang done deal na ang Sara Gibo tandem sa 2022. Ganun tayong hanapin. At ako lang, panaginip ko lang ha. Pero mga panaginip ko nagkakatotoo eh. Na ito na yung next 12 years of prosperity ng ating bansa. Tingin ko, done deal para sa bansa na rin ito eh. Kunti na lang, siguro oras na lang ang binibilang na magiging totoo talaga na hindi lang panaginip na tandem. Nagpabakuna rin si Teodoro sa Davao City at kabilang daw siya sa A3 at dumaan sa tamang proseso ani Andaya. Hanggang sa ngayon, wala pang malinaw na pahayag si Mayor Sara kung tatakbo nga ba talaga siya bilang Pangulo. Isa si Albay Representative Joey Salceda sa lumagda sa resolusyon ng PDP laban na nag-uudyok kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2022 elections. Pero hindi niya nakikita na magiging partner ni Pangulong Duterte si Davao City Mayor Sara Duterte. I don't see that, although I signed the resolution. First, you need geographical balance. It is a rational thing to do, especially that in our system where the president, there's concentration of powers in the president. At least there should be a geographical balance, so there's hindi masyadong nako-concentrate yung national resources in geographically. Para tiyakin ang pagkapanalo ng isa pang Duterte sa 2022 elections, dapat ibang personalidad na nasa ibang lugar naman ang makatandem ni Mayor Sara kung siya ay tutuloy na tatakbo sa pagkapangulo. I think geographical balance is still necessary. Necessary for her to win and necessary for good public policy, especially in the allocation of national resources. Dahil dito, hindi nakikita ni Congressman Salceda na uusbong ang Duterte-Duterte sa 2022 elections. It is more reasonable that there will be a Duterte and somebody else as a team. So I don't see Duterte-Duterte tandem in 2022.
Bagamat wala pang direktang sagot ni Mayor Duterte Carpio sa kanyang plano sa 2022 elections, nakatitiyak si Congressman Salceda na tatakbo sa mataas na posisyon ang presidential daughter. Mahirap talunin ang tandem na Makamang Duterte sa 2022 elections. Ito ang paniniwala ni Attorney Raul Lambino, ang Vice President for External Affairs ng PDP Laban. Ayon kay Lambino, gusto niya maging Vice Presidente si Pangulong Duterte, habang ang running mate o presidential candidate ay ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte. Narito si Attorney Lambino. Ako'y naniniwala na ang isang Duterte-Duterte tandem sa 2022 ay mahirap talunin, at nasisiguro ko rin sa nakita ko sa nakaraang 5 taon na panunungkulan ng Pangulong Duterte, may pagpapatuloy itong magandang programa ito kung ang magiging Pangulo ay si Inday Sara. Kaya sinabi ko na, nationwide yan, sabi ko na I will support an Inday Sara for President and a Digong Duterte for Vice President. Samantala, sa usapin naman kung legal o constitutional ba ang pagtakbo ng Pangulong Digong Duterte, bilang Vice Presidente, sinabi ni Lambino na ipauubayan na lamang nila ito sa COMELEC at sa Supreme Court. Pero sa pananaw ni Lambino, pwede pa rin kumandidato ang Pangulo at hindi rin ito labag sa ating saligang batas at hindi maituturing na extension ng kanyang termino. Naritong muli si Atty. Lambino. Palagay ko ay walang malalabag na provision ng ating saligang batas. At kung meron man, at alam mo naman kaming mga abogado, di ba, may kanyang mga interpretasyon o opinion sa mga puntong pwedeng maging aksyon legal, hayaan natin na ang ating COMELEC o kaya ultimately ang Korte Suprema na siya ang magdesisyon tungkol dito. At si Mayor Sara Inday Duterte Carpio, abay kumanta na. Namin ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio na kanilang napag-usapan ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Senator Amy Marcos ang isyu ng politika. Ito'y matapos bisitahin ng magkapatid ang alkalde sa kanyang kaarawan sa Davao City kamakailan. Sinabi ng presidential daughter na natural lamang mapag-usapan ng politika sa oras na magkita-kita ang mga politiko. Pero tumanggi muna si Mayor Sara ni detalye ang kanilang pagtatagpong ng magkapatid na Marcos. Kumbinsido si Albay, Representative Joey Salceda na tuloy na ang pagsabak ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa 2022 presidential elections. Sa katunayan, kasalukuyan ang malong binubuo ang alyansa upang isulong ang kanyang ambisyon. Sinabi ng mambabatas na hindi maikakaila ang malinaw na intensyon ni presidential daughter Sara Duterte na sundan ang yapak ng kanyang ama na si Pangulong Duterte. Ayon kay Salceda, ang malinaw na indikasyon ay pinabot sa kanya ni Mayor Sara sa kanilang text messages kamakailan. Ipinahayag ng mababatas na may tuturing na done deal ang pagkandidato ni Mayor Sara sa 2022 presidential elections. Idinagdag pa ni Salceda na ang tanging palaisipan ay kung sino ang magiging running mate ng Davao City Mayor. O narito hiniling ng PDP Laban sa Pangulo na kumandidato bilang Vice President sa 2022. Nakapaloob sa resolusyon ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Presidente na pumili ng kanyang magiging standard bearer. Dahil sa naturang political scenario, maaring humantong sa Sara Digong o Duterte ang magiging pambato ng administrasyon sa 2022 elections.